Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay nagtungo ang pinuno ng Ascension School sa Nangang Clan upang humingi sa mga ito ng tulong hinggil sa isang bagay. Matapos na tawagin ng anak na lalaki ng pinuno ng Nangang Clan ang kapatid nito, ay sinabi niya dito na sa tingin niya ay ipinatawag siya ng kanilang ama upang tulungan ang Ascension School para sa kung anong dahilan. Sabi pa nito na kailangan niyang mapakinggan ang mga detalye papatungkol doon upang mas may malaman, at alisan niya din agad kapag may naramdaman siyang hindi maganda kahit na magmukhang itong basto sa harapan ng kanilang bisita, dahil ang kaligtasan niya ang mas importante para sa kanyang kapatid, ngunit nagtataka naman siya dahil dumiretso lamang ito. Maya-maya pa ay nakarating na ang dalawa kung saan ay naghahantay sa kanila ang kanilang ama at ang dumating nilang bisita. Kaya naman ay nagmamadaling tumayo ito at nagpasalamat sa pagbibigay sa kanya ng oras ng dalaga patungkol sa kanyang disciple, ngunit sinabihan naman siya ng pinuno ng Nangang Clan na kumalma lamang ito. Matapos ay inutusan niya ito na ikwento ang buong detalye upang malaman ng kanyang anak kung papaanong reresolbahin ang kanyang problema, na agad naman itong sinang-ayunan. Ikinwento nito ang kung ano ang mga detalye ang nasabi na niya sa pag-uusap nila ng pinuno ng Nangang Clan nang dumating siya sa lugar nila. Kaya naman nang matapos ay nagtanong ang anak na lalaki nito na kung ang Order Union ba ay may naging pahayag patungkol sa bagay na ito. Sumagot naman ito sa kanyang katanungan. Sabi niya na sinabi ng Order Union na ang Soaring Dragon School ay maaring bagong sect o hindi kaya ay peking pangalan upang magawang magpanggap na kasapi sila sa Order Faction. Kaya naman ay nais niya malaman kung sino ang nasa likod nito, at kung magtutungo ba talaga sila sa Ascension School upang tumulong. Dagdag pa niya na ang pag-alam sa pagkakakilanlan nila ay napakahirap, kaya naman ay inaasahan niya na ang batang si Deung Cho ay nasa mabuti pang kalagayan. Nang bigla naman na napansin ng anak na lalaki ng pinuno ng Nangang Clan ang pag-alis ng kanyang kapatid, kaya naman ay tinanong niya ito na kung saan naman siya pupunta. Ngunit hindi naman sumagot sa tanong niya ang dalaga bagkus ay nagpatuloy lamang sa pag-alis. Dahil sa pagtataka ng kanilang bisita sa kanyang nasaksihan, ay nagsalita na ang kanyang ama at sinabi na mukhang nais ng kanyang anak na magmadali at maghanda para sa kanilang pagpunta sa Ascension School sa lalong madaling panahon matapos na marinig ang kanyang kwento. Dagdag pa nito na gaya ng kanyang nasaksihan ang kanyang anak na si Yon Nangang ay isang napakatahimik na babae. Kahit na hindi ito nagsasalita masyado ay nakakasigurado siyang masusolusyonan ng kanyang anak ang problema nito. Matapos ay nagkaroon naman ng tawanan sa pagitan ng mag-ama, sa isip naman ng pinuno ng Ascension School na nagtungo siya dito dahil sa tiwala ito sa Lovely Mind Reader, ngunit napapatanong siya na kung magagawa kaya ito talaga ng dalaga na iyon. Makalipas ang ilang araw, sa isang tahanan, ay nagmamakaawa naman ang isang ina na hanapin nila ang kanyang nawawalang anak. Sabi naman dito ng kapatid na lalaki ni Yon Nangang na susubukan nilang gawin ito kaya naman ay magsabi ito sa kanila ng mga impormasyon na maaring makatulong sa kanilang paghahanap. Sa isip naman ni Yon Nangang na ang disciple ng Ascension School ang Solitary Crane Sword na si Deung Cho, ay biglaan na lang na nawala ng walang kahit na anong bakas. Ito ay isang batang mandirigma, na ang kanyang titulo sa pagiging Solitary Crane Sword ay akmang-akma sa kanya. Dagdag pa nito na ang kagaya niya na may angking talento at kakayahan ay mawawala ng 4 na araw ng walang kahit na anong dahilan, ay nakakasigurado siya na napunta ito sa panganib matapos na makatagpo ng problema. Habang papaalis naman ang mga ito, ay sinabi ng kapatid niyang lalaki na mukhang ang problema ay mas malaki kumpara sa kanilang inaasahan. Sabi pa nito na ayon sa kanyang ina, ay hindi na ito nagumagahan pa dahil sa kanyang pagmamadali na magtungo sa Ascension School upang mag-imbestiga sa kaso ng pagkawala ng mga monghe. Nagsalita naman si Yon Nangang at sinabi nito na isa din itong kaso ng pagkawala ng mga monghe, at wala silang ideya kung ano ang nagaganap sa lugar na ito, kaya naman ay sinabi nito na magtutungo sila sa isang inn sa malapit. Sa sinabing ito naman ng kanyang kapatid na babae ay nagtataka siya dahil sa kung ano naman kaya ang biglang pumasok sa isip nito. Ngunit sinang-ayunan na lang niya ito dahil sa wala na din naman siyang magagawa pa, dagdag pa niya na papaano naman din niya malalaman kung ano ang mga iniisip nito. Hindi din nagtagal, sa loob ng inn ay sa pagpasok nila ay agad naman na binati sila ng tagapamahala dito.
Matapos ay nagtungo naman ang kapatid nito sa isa sa mga kumakain at nagtanong na kung maari ba siyang makakuha ng kaunting impormasyon sa kanya, na sinang-ayunan naman ng kanyang kausap. Sabi nito na noong nakaraang 4 na araw ay mayroong kung sino ba na nasa edad na 20 na nagngangalang Solitary Crane Sword. Ang nagtungo dito, ngunit nang mapansin niya na hindi ito sumasagot ay napasabi na lang ito na mukhang hindi nito maalala ang mga nagpunta sa lugar na ito noong nakaraang 4 na araw dahil sa tagal na din, nang bigla naman itong napatayo at lumingon kay Yon Nangang at masiglang sinasabi na naaalala niya ang lalaking iyon. Sa isip naman ng kapatid na lalaki nito na siya ang nagtatanong ngunit bakit sa kapatid niyang si Yon ito sumagot. Matapos ay masigla naman itong nagsimulang magkwento, sabi niya na hindi pa siya nagsisimula na magtrabaho noong araw na iyon, ay isang malaking hidwaan ang naganap at ang buong inn ay nasira. Habang nagpapatuloy naman sa pagkukwento ang tagapamahala ng inn, ay napalingon naman si Yon Nangang sa isang banda, dahil sa naramdaman nito ang nangyaring kaguluhan noong nagdaang 4 na araw. Matapos na mawasak ang lamesa ay nagtatanong naman ang binata na kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit tinanong naman siya ng Mount Fei Sword, na si Wang Yemdong, na kung anong lakas ng loob ng isang taga-Ascension School na magtungo sa lugar na ito. Sabi naman dito ni Deong Cho na nagtungo lamang siya sa lugar na ito upang mag-imbestiga sa nakaraang kaso ng pagkakawala ng mga monghe, at wala itong balak na makipagtalo sa kanilang Heavenly Sword School. Sabi naman nito na kung ganun ang kanyang pakay sa lugar na ito ay labis siyang nanghihinayang para sa kanyang buhay, dahil sa hindi nito mapigilan ang kanyang galit na nararamdaman sa tuwing makakakita ito ng mga tao na nagmula sa Ascension School. Sabi naman dito ni Deong Cho na nais niya sanang gawin ito ng payapa, subalit kung ito ang kanyang nais, ay hinding-hindi siya nito aatrasan. Dahil dito ay napangiti naman si Yemdong, matapos ay agad naman siyang sinugod ni Deong Cho, na madali naman na nasalag nito. Matapos ay sinabihan niya ito na kung miyembro din ito ng Order Faction ay sana ay ang kanyang sect ay nakikipagtulungan din sa pag-iimbestiga sa nawawalang mga monghe, at kahit sa maliit na pamamaraan ay huwag na itong humadlang pa kung wala naman siyang balak na tumulong. Tinanong naman si Yuan ni Yemdong na hindi ba gawain ito ng Ascension School, at sinong may pakialam sa mga nawawalang mga monghe dahil sa wala naman itong mapapala sa bagay na iyon. Dahil dito ay nagalit naman si Deong Cho at malakas na inatake muli ang kanyang kaaway na si Yongdong na agad naman din niyang naiwasan, ngunit nagulat naman ito, dahil sa mabilis na nakagawa ang kanyang kalaban ng pagkontra sa kanyang ginawang pag-atake, kaya naman ay nasalo ng kanyang muka ang pagsipa nito. Ngunit hindi pa doon ito nagtapos, dahil sa sinundan pa ni Yemdong ito ng isa pang malakas na pagsipa sa kanyang katawan, upang magawang mapatalsik si Deong Cho sa di kalayuan. Matapos na bumagsak ng binata, ay tinanong siya nito na kung para ba sa kanya ang kaguluhang ito ay patungkol sa mga nawawalang mga monghe, at kung bakit nais niyang itapon ang kanyang buhay sa ganung bagay lamang. Kaya naman ay binigyan niya din ito ng kanyang malakas na atake. Sa kabilang banda naman, ay naiinis na napapatanong ang ating bida na kung bakit naman dito pa nila nagawang maglaban ng dahil lamang sa isang maliit na dahilan. Napasabi naman dito si Yanggak na sa tingin niya na ang mananalo sa kanila ay itong kalbo, at mukhang hindi nila kayang dalhin ang kanilang init ng ulo sa tama. Nang bigla naman na nagsalita ang kanilang pinuno at sinabi na kung ito ang tingin ng matandang si Shim Yanggak, ay masaya niyang ipupusta ang kanyang hawak na binti ng manok para sa pagkapanalo ng kalbo na iyon, ngunit sabi naman dito ni Yanggak na hindi magandang ipusta ang halos paubos ng hita ng manok. Nang bigla naman na may kung ano ang lumipad sa kung saan, at agad na tumama sa sandata ni Yemdong na labis niyang ipinagtataka. Matapos na tumalbog ito sa kanyang sandata ay tumama naman ang barya sa isang poste na malapit sa kinaroroonan nila. Ngunit nakaramdam naman siya ng matinding pagninig ng kanyang sandata, kaya naman ay malakas nitong tinatanong na kung sino ang may gawa ng bagay na iyon sa kanya. Sa kabilang banda naman sa posteng pinagbawna ng barya, ay agad naman na nilapitan ito ni Yon Nangang at kinuha. Matapos ay nagtanong ito sa namamahala ng inn kung may kung sino ba ang nagpahinto ng paglalaban ng dalawa, agad naman na sinang-ayunan niya ito, dagdag pa niya na ang pumihil sa mga ito ay mukhang bata pa.
Sa nangyari naman ay sinabi ng ating bida sa mga ito na hindi niya magawang kumain dahil sa ginagawa nilang ingay, matapos ay napaisip naman ang tagapamahala ng IN patungkol sa pangalan ng sect ng mga ito, nang bigla naman niyang naalala at sinabi na nakakasiguro siya sa bagay na ito, dahil sabi nila na sila ay nagmula sa Soaring Dragon School. Sa isip naman ng kapatid na lalaki ni Yon Nangang na ang pangalang Soaring Dragon School ay ang tinutukoy sa kanila ng pinuno ng Ascension School, at ang sect na iyon ay talagang misteryoso. Dagdag pa nito na kung ang pagkawala ni Deong Cho ay talaga ba na may kaugnayan sa Soaring Dragon School, matapos ay nagtanong naman si Yon Nangang sa tagapamahala ng IN na kung ang Soaring Dragon School ba ay kasama na maglakbay ng kanilang tinatanong na si Deong Cho. Ngunit sinagot naman siya nito at sinabi na hindi siya sigurado sa bagay na iyon, dahil mukha naman na hindi, ngunit dagdag nito na matapos noon ay mayroon pang sumunod na nangyari. Matapos naman na magsalita ang ating bida ay nagtanong naman si Yeamdong na kung anong lakas ng loob ng isang bastardong batang kagaya niya ang makisali sa away ng iba, at mukha yatang hindi nito alam ang kanyang dapat na kalagyan. Matapos ay agad naman na ibinagsak ng ating bida ang kanyang kamay sa mesa at dahil dito ay nagtalsikan naman ang mga barya na nakalagay dito, sa nangyari ay nagtataka naman dito si Yeamdong, ngunit hindi naman nito inaasahan na tatama sa kanya ang mga barya na tumalsik mula sa lamesa ng ating bida, kaya naman ay agad itong napaluhod. Nang matapos ay sa isip niya ay naiinis siya dahil sa mukha lamang na isang bata ang isang iyon ngunit kitang-kita naman ang taglay nitong lakas. Matapos ay tinanong naman siya ni Yeonjuka na kung nais pa ba niyang ipagpatuloy ito, ngunit sinigawan naman siya nito dahil sa pagiging arogante nito, ngunit aalis na lamang siya at isipin na lang ng ating bida na maswerte siya sa pagkakataong ito, matapos ay agad naman siyang naglakad palabas ng IN. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay sinabi ng tagapamahala ng IN na hindi naman mukhang magkasama ang mga ito sa paglalakbay, at ang kaguluhan ay ganun lamang kadali na natapos, dahil sa nagtungo na ang mga ito sa kanya-kanya nilang daan, kaya naman ay hindi niya masabi kung ano na ang mga sumunod na nangyari. Sa isip naman ni Yon Nangang ay napapatanong siya na kung gaano ba talaga kalakas ang taong nakisali sa kaguluhan upang madali lamang na mapatigil ang dalawang martial artist ng Order Faction, subalit sabi pa nito na ang pinaka-importante, ay si Hwang Yeamdong ay inatake si Deong Cho nang may intensyon na pumaslang. Dagdag pa na tanong nito sa kanyang sarili na kung bakit naman niya nanaisin na gawin ang bagay na iyon. Alam nito na ang relasyon sa pagitan ng dalawang sect ay hindi maganda. Ngunit dapat ay alam nito na kapag ang mga bagay ay mas lumala, ay magiging komplikado ito kung ang Merem Alliance ay makikialam na din, at mukhang si Hwang Yeamdong ay sigurado siya na may kung ano na pinaplano. Kaya naman ay agad na din itong umalis. Sa nangyari naman ay nagtataka ang kanyang kapatid na lalaki sa biglaan nitong pag-alis. Kaya naman ay napatanong siya dito na kung saan naman ito magtutungo at kung bakit hindi ito nagsasabi sa kanya. Habang naglalakad naman ang mga ito, ay sa isip niya ay napapasabi siya na sigurado siya na ang taong si Yeamdong ay may sama ng loob sa Soaring Dragon Sect dahil sa nangyari sa IN, at dahil sa nakita ng mga ito ang mga muka ng mga miyembro ng Soaring Dragon Sect, ay sigurado ang tagapamahala ng IN na hindi kasama ng mga ito maglakbay ang kanilang hinahanap na si Deong Cho. Kaya naman sa kasong ito, ay sa isang lugar malapit sa IN, ay mayroong isa na nag-aabang para kay Deong Cho. Kinagabihan naman sa isang parte ng kagubatan, ay sinasabi ni Yon Nangang na sa ganitong paraan pala si Deong Cho, ay walang awa na pinaslang, nang hindi man lang nakagawa ng kahit na anong ingay, o kahit pa ang panglalaban. Matapos ay may itinuro ito sa di kalayuan, nagulat naman dito ang kapatid niyang lalaki dahil sa may mga bakas sa lugar na iyon ng dugo. Kaya naman ay sinabihan nito ang kanyang kapatid na babae na huwag itong aalis at siya na ang titingin, kaya naman nang nagawa nitong alisin ang mga ligaw na halaman, ay nagulat siya sa kanyang nakita, dahil ito ay ang disciple ng Ascension Sect na si Deong Cho. Matapos ay sinabi niya na ang plaki nito at ang mga salapi ay hindi nawala. At sigurado siya na hindi ito dahil sa may nakasalubong siyang mga magnanakaw o bandido. Sabi pa niya na mukhang kagagawan ito ni Hwang Yeamdong,
Ngunit kung totoong si Deong Cho ay pinaslang ni Yongdong at ito ay malalantad, ay ang digmaan sa pagitan ng Heavenly Sword Sect at ng Ascension Sect, ay sigurado siya na magaganap. Sa isip ni Yon Nangang na ang Heavenly Sword Sect ay hindi ganun kalakas upang kumalaban sa Order Faction, ngunit kahit ganun ay sinubukan pa din ng mga ito ang gumawa ng ganitong klaseng bagay, at mukhang ang ibig sabihin lamang nito ay may kung sino ang nasa likod nila, at higit pa doon ay ang ulo ni Deong Cho ay nawawala, at ito ay katulad sa naganap na insidente noong 20 taon na ang nakakalipas, at may nararamdaman siyang kakaiba patungkol sa bagay na ito. Sa kabilang banda naman, sa pagpupulong ng mga 100 Demon Head, ay sinabi ni Yeongdong sa mga ito na gaya ng kanilang inutos sa kanya, ay nakabalik na siya bitbit ang ulo ng kanilang alay, at bilang kapalit, ay papayagan na ng mga ito na sumali siya sa Yumyung Cult. Sabi naman dito ng isa na hindi na niya inaasahan na magagawa nito ang bagay na iyon, ngunit ngayon ay mukhang maasahan din ito, at gamit ang ganong klaseng katapangan ay nakuha na nito ang karapatan upang maging isa sa 12 demonic soldiers. Dagdag pa niya na marunong itong tumupad sa kanilang usapan kaya naman ay huwag na itong mag-alala pa, kaya naman dahil dito ay masayang-masaya na nagpapasalamat sa kanya si Yeongdong. Sabi pa nito na ang mundo ng Murem na kung saan ay nagagawang lamunin ang mga mahihina, at ang mga malalakas ang siyang nakakaligtas. Ito ay mundo na kung saan ay ang malalakas ang bumibiktima sa mga mahihina. Kaya naman, sa nalalapit na hinaharap, ang kanilang Yumyung Cult ay magiging sentro ng pagbaliktad ng mundo. Sa kaparehas na oras, sa ibang lugar, ay ang 5 Peak Heroes ay nagawa ng makalagpas sa bayan ng Hefei patungo sa kanilang Mount Wulfeng hideout. Sabi ng kanilang pinuno na ngayon ay ang kanyang katawan ay bumubuti na, ay inakala niya na makakakuha sila ng masarap na alak matapos ng labanan sa matapos ng ilang araw nilang paglalakbay, ngunit ang nakuha niya ay ang mga alikabok lamang mula sa nagaganap na paglalaban habang sila ay kumakain. Sinang-ayunan naman ito ni Yang Gak at sinabi na wala nang masasaya pa ang makauwi sila ng mabilis sa kanilang Mount Wulfeng stronghold upang makapagpahinga sila ng payapa at makainom ng madaming alak. Nang bigla naman na nagsalita ang kanilang ikalawang kapatid sa bandido at sinabi na noong sinugod ng Wudang Sect Elder na si Sage Chonji ang kanyang sinasabing stronghold, ay tumakas ito ng mabilis ngunit ngayon ay sinasabi na din niya na stronghold niya ang Mount Wulfeng, at dahil dito ay pinagtawanan naman siya ng lahat. Matapos ay sinabi sa kanila ni Yang Gak na sumama ito sa kanila sa Bandit Union Tournament bilang parte ng Mount Wulfeng hideout, kaya naman ay tinanong niya ang mga ito na kung hindi pa din ba niya maaring tawaging bahagi na din siya ng kanilang hideout. Nang bigla naman na may sumugod sa kanila, at agad na kinuha si Yang Gak, at sinabi ng mga ito na sa wakas ay nahuli na din nila ang taong ito, ang isa sa 3 greatest criminals, ang Gungal Northern Sword na si Shim Yang Gak. Sa nangyari ay nagtataka naman ang kanilang pinuno at maging ang mga kasamahan nito, matapos ay masaya naman na sinasabi ng mga ito kay Yang Gak na ito na ang araw ng kanyang kamatayan, matapos ay nagtanong naman sa kanila ang ating bida na kung ano ang nais nila sa kanya, maging ang kanilang ikalawang kapatid ay nagtataka din kung sino ang mga taong ito. Galit naman na sumagot ang isa sa kanila at sinabi na mula sila sa Order Faction, at sila ay ang Storm Squad, matapos ay humingi ang mga ito ng paumanhin sa grupo ng ating bida. Dahil sa halos 5 taon na mula na makawala ang kriminal na si Yang Gak sa kanila at ngayon ay nakita muli nila ito ng hindi inaasahan, at hindi ito ang panahon para makipag-usap sila patungkol sa tamang asal sa pagkuha nila sa kriminal na taong ito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.